unang-una na namin itatanong, kahapon ang report natin, walang mga Pilipinong nadamay. Sa ngayon ba sir, mayroon na tayong mga nakikitang mga tatanggap na ulat na sugatan o nawawalang mga Filipino worker? Wala Ayun, tayo sa kabuang ulat. Wala tayong natanggap na ulat na nasaktan o kaya malubhang naapektuhan. Pero bagamat ganon, patuloy ang ating abiso, pagbibigay ng mga payo at warnings na rin sa ating mga Filipino communities in Israel and across the Gulf states, kasi nga kitang-kita naman na naapektuhan sila in terms of yung attacks mula sa Iran, kaya tayo ay together with the embassies. I always have to mention Secretary Lazaro and the embassies in the region. Nakipagpulong na po tayo at may malinaw na direktiba na ang ating Pangulo na pagbibigay ng protection, of the whereabouts and protection of our OFWs should be in full swing, full implementation. Kaya nakipagpulong na tayo sa mga ambassadors natin at sa DFA patungkol sa pag-coordinate ng contingency plans. Detalyado yan, rest assured, in terms of in-country evacuation and rescue and sheltering in coordination with the host government. And number 2, exit and repatriation in the event that situations get worse. Kaya't handa naman tayo. Exit points, modes of transport, whether by land, by sea, or by air. Nakadetalye yan sa mga crisis manuals. And of course, but the most basic nga, yung in-country assistance for now. Yes, may mga hotlines, 13488 dito, together with Admin PY Kaunan and the OWA. And on-site, in the host countries, may kanya-kanyang hotlines. Ang Embahada, ang MWO, DMW, ang OWA, kung saan pwedeng maabot ng ating mga kababayan ng ating Embahada, MWO, DMW at ang OWA.